Jillian POV. Nandito kami ngayon sa Batangas, dito sa villa ni Carlos, kaming apat lang ang nandito dahil family outing namin yung kaming apat lang. Ako, ang asawa ko at ang mga anak namin. Chanel, don't go too far. You can't swim, follow your kuya. Utos ko dahil lumalayo na si Chanel kay Andrew. Yes mommy, sigaw niya at bumalik ulit sa kuya niya. Manang-mana sa'yo ang prinsesa natin sambit ni Carlos at umupo sa tabi ko. Tapos na siguro siya mag-ihaw. Nakaupo kaming dalawa ngayon sa buhangin, habang pinapanood ang dalawa na masayang naglalaro sa tubig. Ipinatong ko muna ang ulo ko sa balikat ni Carlos. At siya naman ay ipinulupot ang braso sa bewang ko. Sana ganito na lang tayo palagi. What do you mean? Tanong niya. Yung masaya tayo, walang problema. Who says, na marami tayong problema? I'm not saying that. It's just, alam mo namang mahirap pa yung sitwasyon natin diba? Saad ko at tinignan siya sa mata. I told you, kaya ko kayong itago at ipaglaban mula sa lalaki na yon. Don't worry baby. Matatapos din lahat ng to, malambing niyang sambit habang hawak ang pisngi ko. Paano kung hindi? Tanong ko at tumawa naman siya. Minamaliit mo ba ang asawa mo Mrs. Benitez? Hindi naman sa ganun pero, di na natuloy ang sasabihin ko nang bigla niya akong sunggaban ng halik. One more word and I will not let you sleep tonight, pagbabanta niya. I miss you so much baby. So, don't try me, bulong niya at tumayo siya lumapit sa kambal. Mommy, why are you so quiet? Tanong ni Andrew habang kami ay kumakain. Kinagat ko ang ibaba kong labi, at nilingon si Carlos. Nakita ko siyang ngumisi. Nakakainis naman. Hindi na lang ako sumagot at pinagpatuloy ang pagkain. Continue your food son. May tupak yang mommy nyo ngayon, saad ni Carlos. Anong may tupak? Di ko mapigil ang sumigaw. Hala, ngumisi siya, lagot kang babae ka. Just finish your food. Huwag kayong makinig sa magaling niyong ama. Saad ko at sinaman siya ng tingin, pero tinawanan niya lang ako. Gabi na at natapos na akong maligo, at si Carlos naman ay nasa CR na rin. Habang nasa balcony ako, at sinusuklay ang buhok ko, ay biglang may humalik sa leeg ko. You smell wonderful baby, bulong niya habang inaamoy-amoy ang leeg ko. Carlos nakikiliti ako, pigil tawa kung saad. I miss you, hinarap niya ako sa kanya, at agad sinunggaban ng halik. I miss you too, saad ko habang kami ay naghahalikan, I can't take it anymore. Hingal niyang saad at binuhat ako. Binaba niya ako sa kama, at nagtanggal na siya ng t-shirt, tsaka yamakap sakin, at sinimulan akong halikan sa mukha, leeg at pababa ng katawan ko, Carlos, bulong ko. Habang patuloy akong hinahalikan sa leeg. Wait lang, saad ko at bahagya siyang tinulak palayo sakin. Why? Inis niyang tanong. Di ko siya pinansin at bumangon. Umupo siya sa kama, habang ako naman ay dumiretso sa drawer. Naghalukay ako dun at may nakita akong ribbon. Kinuha ko ito at bumalik sa kanya. What are you going to do with that? I miss you baby, imbis na sagutin ko siya ay iba na lang ang sinabi ko. Kinuha ko ang dalawa niyang kamay, at itinali sa dalawa niyang pulsuhan ang ribbon. Baby, what are you doing? Tanong niya. You're always the one who's pleasing me. Now, it's my turn. Just sit back, relax and enjoy. Sedusive kong sambit at hinalikan siya sa labi. Binaba ko ang halik ko sa leeg niya, dibdib hanggang sa matitigas niyang abs. Baby, untie me, bulong niya pero di ko ito pinansin at patuloy sa paghalik sa kanya. Baby, untie me please, hirap niyang saad. Binalik ko ang halik ko sa kanyang leeg, leaving him some marks. Baby, please untie me. Bulong niya. No. Parang bata kong saad, at nakita ko naman siyang nagpout. Ang cute niya, ang ganda niya palang asarin, natigil ako sa pagngiti nang bigla niyang kinagat ang ribbon, at pilit tanggalin sa kamay niya. Hoy bawal yan, sigaw ko pero di siya nakinig. Tie me better next time. Saad niya nang matanggal na sa kamay niya ang ribbon. Umalis ako sa lap niya at tumakbo papunta sa pinto, pero ba't naka-lock to? There's no escaping baby, saad niya at iniwagayway ang susi ng pinto. Oh dear. Carlos, para mo naman akong tutor turn ngawa ko.
You started it. Let's end it. Palapit siya ng palapit sakin, kaya napasandal na ako sa pinto. Hinarang niya ang magkabila niyang braso sa gilid ng mukha ko, tsaka ako hinalikan. Patuloy kami sa paghalikan nang bigla niya akong binuhat, at hinaga ulit sa kama. Baby, I miss you so much. Saad niya at tinanggal na ang suot kong night dress. Wala akong panloob, kaya kita na niya agad ang chest ko. Hinalikan at pinaglaruan niya ang mga ito hanggang sa bumaba siya sa may tiyan ko. Unti-unti na rin niyang binaba ang pang-ibaba ko at pinaghiwalay ang mga ito. Carlos, bulong ko nang idampi niya ang kamay niya sakin. You still taste sweet baby, saad niya habang tinitikman ang ginagawa niya. Tinanggal na niya ang pajamas niya kasama ang boxers niya, at nakita ko na muli ang kanyang trabahador. Baby, I'm born ready hubby, ngumisi siya at unti-unti na niyang ginawa ang gusto niya sa akin. Hubby, please, hiling ko. Baby, you're still so small. Saad niya at mas binilisan ang pagtatrabaho sakin, matatapos na, hirap niyang bulong. Naramdaman ko na may something sa akin. Habang nakayakap pa rin siya sakin ay hinalikan niya ulit ako sa mukha, leeg at dibdib. I'm not letting you sleep tonight, baby. I miss loving with you. Lulubos-lubusin ko na, bulong niya sa tenga ko. And as he said, hindi niya ako tinigilan. We made until alas 4 in the morning. We start at 11 p.m. and end at 4 a.m. I miss love with him. Jillian POV. Nandito kami ngayong apat sa dining room nag-aalmusal. Mom, Dad, basag ni Andrew sa katahimikan. Yes son, tanong ni Carlos. Nag-aaway ba kayo kagabi? Tanong niya na ipinagtaka ko. No, why? Bakit po ang ingay niyo? Bigla akong nasamid sa tinanong ni Chanel. Agad akong inabutan ni Carlos ng tubig, at ininom ko naman agad ito. Are you okay mom? Yes sweetie, paanong maingay? Tanong ko. I don't know parang sumisigaw po kayo eh. Lalo ka na mommy, nilingon ko si Carlos at gulat na gulat din siya. We're not fighting son. We're just cleaning the room kids, singit ko. Then, why are you yelling? We're not yelling. It's the music we're playing kiddos, sambit ni Carlos. Just forget that kids. Finish your food na, utos ko at tumungo naman sila. Nilingon ko si Carlos at tinignan niya rin ako. Walang soundproof yung kwarto natin. I mouthed at umiling siya. Napa-facepalm na lang ako. Grabe, nakakahiya. Ilang araw rin kaming nagstay sa Batangas, pero kailangan na naming umuwi ni Chanel. Nakarating kami sa bahay, at tumunog bigla ang phone ko. Hey babe, bati ko. Hi babe, how's the trip? It's great. Nag-enjoy naman yung anak natin. That's great. Where's our little precious? Ayun, bagsak, saad ko na ikinatawa niya. Alright, you should rest too babe. I know you're tired from your trip. Yeah I'm kinda. Wag kang magpakapagod dyan, babe ha. Kumain ka sa tamang oras and lastly, wag kang mambababae, saad ko. I promise babe. Ikaw lang ang babae ko. I love you. I love you too. Bye, saad ko at pinatay ang tawag, nakasanayan ko na ring makipagplastikan kay Seth. Ang plano namin, well si Carlos ang may plano. Ang plano niya ay pagbalik ni Seth, tsaka niya kami kukunin. Nagpalit muna ako ng damit, tsaka dumiretso sa kwarto namin at tinawagan si Carlos. Hey baby, I was about to call you, bungad niya. Hi hubby, nakauwi na kayo. Yeah, kanina lang. Good. Where's Andrew? He's asleep baby. How about Chanel? She's asleep too. So, did your husband call you? Yeah. He asked how was our trip. I said, it's great. Konting tiis na lang baby. Kukunin ko na kayo ng anak natin mula sa kanya. I know. I love you hubby. I love you too baby. Magpahinga ka muna. Alam kong pagod ka sa biyahe. Okay. Ikaw din. Magpahinga ka na rin. I love you again baby. I love you more baby. Few weeks later. Oh no. Oh no, oh no, mag-isa ako ngayon nagsasalita dito sa kwarto namin. Agad kong kinuha ang phone ko, at tinawagan si Carlos. Hey baby, I'm on my way to the school.
How about you? Bungad niya. Okay. I'm on my way too. See you there. Bye. Love you. Love you too. Pinatay ko na ang tawag at agad nagbihis. Pagbaba ko ng hagdan ay dumiretso na ko ng front door. Where are you going? Halos matamba ako mula sa pagkakatayo, nang bigla siyang sumulpot sa harap ko, babe. You're back. Niyakap ko siya pero hindi siya umimik. Kailan ka pa nakauwi ng Pinas? Kanina lang. Where are you going? Pag-uulit niya. Sasanduan ko sana si Kathleen. Don't bother, I already fetched her, and where is she? On a vacation, saad niya at nilagpasan ako. On a what? You put her on a vacation without telling me. Sigaw ko, hindi ko naman siya ipapahamak. Kahit na, dapat sinabihan mo muna ako, dahil ako ang nanay niya. Ako ang tatay niya. Lou, asa, where is she? You don't need to know, saad niya at umupo sa sofa. Where is she? I said, you don't need to know. Fine. I'll find her myself. Sigaw ko at dumiretso sa front door, pero, nilak na nila. Nagbalik na naman ang ugali mo, Jillian, para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil sa tinawag niya sakin. Sinong Jillian ang pinagsasabi mo? Patay mali siya kong tanong, pero tinawanan niya lang ako. Akala mo ba hindi ko alam ang mga pinaggagawa mo, this past few weeks? Alam kong naaalala mo na ang lahat. At alam kong nakikipagkita ka kay Carlos. Seth naman, please, hayaan mo na kami ng anak ko kay Carlos. Pagmamakaawa ko. Ano ako, show nga, hindi kita papakawalan. Ang tagal kong pinlano lahat ng to pagkatapos ano. Papakawalan lang kita basta-basta. Hindi no. Grabe naman. Ilang linggo mo pa lang siyang kasama, pero nakuha na niya agad ang loob mo. Samantalang ako, tumigil siya at lumapit sa akin dahilan para mapasandal ako sa pinto. 4 na taon, Jillian. 4 na taon kitang kasama. Nakuha ko ba ang loob mo? Tanong niya sa mukha ko. Sagot. Napatili ako nang bigla niyang hampasin ang pinto. Hindi ako nakasagot, kaya hinawakan niya ako sa braso, at hinela paakyat sa kwarto namin. Diyan ka lang at hindi ka aalis. Sigaw niya at malakas na sinara ang pinto at nilak ito mula sa labas. Agad kong kinuha ang phone ko, para tawagan si Carlos, pero walang sumasagot. Paulit-ulit ko siyang tinatawagan hanggang sa si Kuya na ang tinawagan ko. Hello bunso, Kuya, tulungan niyo ako. Ha, bakit? Anong nangyari sa'yo? Alam na pala ni Seth na naaalala ko na lahat, at alam niya ring nakikipagkita ako kay Carlos. Hala, di kaya siya ang may pekana nito? Rinig kong tanong ni Kala. May pekana ng alin? Bunso, ano kasi na-aksidente sila Carlos at Andrew. What? Bigla akong nanghina at napahawak sa side table. Papunta na sila sa school ni Chanel, nang may biglang bumaril sa gulong ng sasakyan nila. Hindi na kontrol ni boss yung manibela, kaya bumangga sila sa puno, kwento niya, kamusta na sila? Ayos na si boss pero si Andrew. Critical pa rin ang kondisyon. Tuluyan na akong napaupo sa sahig, at bumuhos na ang luha ko. Bunso, nasan ka? Kinulong ako ni Seth dito sa kwarto namin. Sige, kukunin ka namin. Huling sambit niya bago pinatay ang tawag. Kapit ka lang kay mommy baby ha. Hindi ko kakayanin kung may mangyari ring masama sa'yo, bulong ko habang hinihimas ang tiyan ko. Napaangat ako ng ulo nang may marinig akong putukan sa labas. Agad akong tumayo at sinubukang buksan ang pinto. Maya-maya lang ay kusa itong bumukas, at bumungad sakin si Kuya. Kuya, saad ko at niyakap siya. Okay ka lang? Tanong niya at tumango ako. Napansin kong may hawak siya, at sa likod niya ay may kasama rin siyang mga tauhan ni Carlos. We better go? Hinela niya ako at habang naglalakad kami, ay nakasalubong namin sila Jeff at Migs na may hawak ding mga. Jillian, sigaw ng dalawa at niyakap ako. Mamaya na yan. Kailangan na nating umalis, sambit ni Kuya. Not so fast, natigil kaming lahat nang may biglang nagsalita. Agad akong nilayo ng tatlo at nagtutukan silang lahat. Come here babe. I won't hurt you, saad ni Seth. Stop calling my sister, babe. You're not her husband, sigaw ni Kuya. Tama na daldalan. Labanan na. Pasaway talaga to si Migs.
Napatikip ako ng tenga nang marinig ko ang sunod-sunod na pagputok. Maya-maya lang ay nawala ang mga putok, at naubos ang tauhan ni Seth samantalang samin ay kompleto pa. Magaling, mukhang di kayo nauubos ah. Di bale, marami pa rin naman akong tauhan. Dahil nandito kayo sa pamamahay ko, at may kinuha siyang remote sa bulsa niya. May mga nakatanim na pampasabog dito. Either you give me back Jillian, or all of us will see in heaven. Your choice, dugtong niya. Lahat kami ay natahimik. Tinignan ko si kuya at parang nabasa niya ang iniisip ko dahil umiling siya. I'll come with you. No. Pagpigil ni kuya sakin. Pumunta ako sa harap nilang lahat. I'll come with you. Basta, pakawalan mo silang lahat. Madali akong kausap babe. I said, no. Sigaw ni kuya at hinawakan ako sa braso, kaya hinarap ko siya. Hindi ko kayo pwedeng idamay kuya, may mga pamilya kayo. Alam kong hindi ako sasaktan ni Seth pero kayo, baka hindi na kayo sikatan ng araw. E paano ka, yung pamilya mo? Paano sila Carlos at si Andrew? Hindi ko siya sinagot at tumulo lang ng kusa ang luha ko. Jillian, niyakap niya ako at pinagpalit ang pwesto namin. Nakarinig ako ng putukan, pero wala ni isa sa amin ang tinamaan maliban kay kuya. Gab, rinig kong sigaw ng dalawa. Lumapit sakin si Migs at si Jeff naman ay nabaril si Seth sa braso pero nakatakas siya. Binuhat nila si kuya at lumabas agad kami ng bahay, tsaka dumiretso sa kotse nila. Sandali na lang kuya, malapit na tayo, naiiyak kong saad. Nandito ako ngayon nakaupo sa backseat, habang siya ay nakahiga sa lap ko. Hoy Gab, wag kang mamamatay. Sige ka, pag ikaw nawala, maghahanap ng iba si Kala. Pang-asar ni Jeff. Ina mo. Sigaw ni kuya. Wag na nga kayong magbiruan. Mig, bilasan mo naman. Eto na, nakakainis na traffic ito. Sigaw niya habang bumubusina. Nakarating kami sa ospital, at dinala siya agad sa ER. Nang ipasok siya sa loob ay dumating naman sila Kala, Reese at Kim. Nasaan si Gab? Nag-aalalang tanong ni Kala. Nasa loob, natamaan saad ni Migs, ha? Bakit? Kala, sorry, kasalanan ko kung bakit natamaan si kuya. Para sakin dapat yung bala eh. Umiiyak kong saad. Ano ba Jillian? Hindi mo yun kasalanan. Sermon niya at niyakap ako. Oo nga, kasalanan yun ng fake mong asawa. Madiing saad ni Jeff. Few hours later, ilang oras na kaming naghihintay dito, pero wala pa ring balita. Maya-maya lang ay lumabas na ang doktor. Duke, kamusta na ang asawa ko? Tanong ni Kala. He's in good condition, Mrs. Ferrer. Natanggal na namin ang bala sa katawan niya, at kailangan niya na lang magpahinga. Nakahinga kaming lahat at niyakap ako ni Kala. And, Mrs. Benitez. Yes Duke. Stable na rin ang kondisyon ng anak niyong si Andrew, masaya niyang anunsyo. Des, okay na yung anak mo. Sigaw nila Kim at Reese tsaka ako niyakap. The next day, nandito kami ngayong lahat sa hospital room. Napagdesisyonan namin na ilagay silang tatlo sa iisang kwarto para mas madaling mabantayan. Malaki-laki ang kwarto na kinuha namin, kaya kasya kaming lahat. Nakita kong nagising si Carlos, kaya lumapit ako sa kanya. Habi, tinulungan ko siyang umupo sa kama. Anong nangyari kay Gab? Tanong niya habang nakatingin kay kuya na nakahiga din sa hospital bed. Natama ng bala na dapat kay Jillian, saad ni Jeff. Si Seth ang may gawa. At siya rin ang nag-utos na paputukan ang gulong ng sasakyan niyo, dugtong ni Migs. Walang hiya ang lalaking yun, sigaw niya. Hindi ko na talaga siya bibigyan ng pagkakataon pang mabuhay. Habi, tumigil ka nga muna. Hindi ka pa fully recover, baka mapano ka, saad ko. Teka, nasaan si Chanel? Tanong ni Reese. Oo nga, ba't di nyo kasama? Tanong ni Kim at natahimik silang lahat, kinuha ni Seth si Chanel. Ano? Umalangaw-ngaw ang boses nilang lahat sa buong kwarto. First, he stole my wife. Second, he did one of my men and now, he stole my daughter. Sigaw ni Carlos at napuno ng mura sa loob ng kwarto, nang biglang nagising si kuya, kaya nilapitan siya agad ni Kala. Gab, saad niya at niyakap si kuya. Ang aga-aga boss, nagwawala ka dyan. Pang-asar ni kuya, tignan mo to, parang di nataman ah.
Whatever. By the way, thanks for saving my wife. My pleasure bossing. Nakangiti niyang Saad. Hobby. Saad ko at nilingon niya ako. May sasabihin pala ako. Ano yun? Tanong niya at natahimik ang lahat. Kinuha ko ang palad niya at idinikit sa tiyan ko, buntis ako. Ano? Sigaw nilang lahat except kay Carlos. Kay Seth, sabay kaming napalingon sa kanilang lahat. What the? Tanong naming dalawa. Of course not. Kay Carlos to no. Saad ko. Paano nangyari? Tanong ni Kim. Malamang, gumawa kami ng milagro. Paano? Kailangan talaga ikwento kung paano Migs. Parang show nga ang pusa. Hindi. Ang ibig sabihin ng lalaking to, kailan kayo gumawa ng milagro? Tanong ni Jeff. Nung nasa bakasyon kami sa Batangas, sagot ko. Kaya pala, sunod-sunod nilang sambit, at nilingon ulit ako ni Carlos. Totoo? Tanong niya. Oo, sasabihin ko sana sa'yo kahapon nung tinawagan kita, sabi mo malapit na kayo sa school, kaya dun ko na sana sasabihin pero dumating si Seth paliwanag ko. Hinela niya ako kaya napaupo ako sa tabi niya. Inakbayan niya ako habang ang isa niya namang kamay ay hinihimas ang tiyan ko. Teka Jillian, may alam ka ba kung saan pwedeng dinala ni Seth si Chanel? Tanong ni Kuya. I actually don't have any idea. I do, singit ni Carlos. Paano? Matagal na akong nagmamasid kay Seth simula college pa lang. Wow mag-iisang dekada na, saad ni Jeff. Eddie, mababawi natin si Chanel. Tanong ko. Of course. I am a mafia boss baby. I get everything I want. And, I want our family to be complete again. Also, I want that man to suffer in my arms, madiin niyang Saad.